na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. So in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my this is opinion. not factual? Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas? Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito ay aking opinion. Yun, pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion ko. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kesa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Tungkol po sa issue ng kanino ba dapat managot ang isang nagkakamali sa kanilang mga ihinahayag. Ang kawalan ng accountability, kumbaga. At ang sinasabing bias naman ng mainstream media. Parang ang init, Alex? Kasi iisipin mo, simple lang sana ang sagot sa tanong na fact versus opinion. Tama. Iba rin yung fact at opinion na pinagsisigawan mong fact. Tama, Hindi ba? Opinion lang pala yun o kaya tahasang kamalian. Ako naman sa paikinig ko parang sa pagtatalo nila, nare-realize ko na may mga mali sa kabila, may mali rin sa kabila at ayaw nila magtalo pero gustong patunayan ng isa na hindi, may kulang sa sistema nyo. Sumasagot ng may iba, hindi, may sistema rin kami na hindi nga lang katulad ng sistema nyo. Yun ang pagkakaintindi ko eh. Pero at the end of the day, parang there's always parang bad apple sa both side eh, na kailangan nating identify sa pamamagitan ng doon tayo sa totoo. Sa totoo. Yun. Yun yes, nga eh. yes. The truth is, hindi mo pwedeng balibaligtarin ang katotohanan. Tama. Ayun. Tama. Okay. Ito pa. Ano naman ang masasabi ng mga katabi mo Ako, dyan? ito, siyempre may mga bulong-bulong-bulong na dito, may hindi mapakali, no? At gusto may magtanong dito sa katabi ko. Ito, halika. Anong pangalan? Magandang gabi. Yes. Alex, ako si Brian Basa, reporter Sandali, sa News. Brian ba talaga o baka naman Byron? Brian talaga. Ako yung Yan, Brian oh. talaga. At least na-fact-check natin to ha, bago natuto na tayo. Yan, oo. Brian, anong katanungan mo? Yan, para sa ating mga Ginoo mula sa mainstream media. Kasi syempre, hindi na lang tayo nagbabalita ngayon. Kahit yung mga vlogger, influencer, nag-uulat na rin sa kanilang mga online page. Kaya, dapat bang i-regulate ang content ng mga influencer na may lamang balita? Yun ha. Oh, maaari pong sumagot kahit sino po. Mabigat ang kanyang tanong. Self-regulation, oo. Government regulation, hindi. Kaya nga itong mga Quadcom hearing, Tricom hearing na to, na may patungkol sa imbestiga sa fake news, ang tunguhin natin dapat nito ay tingnan paano mapapalakas yung self-regulation, hindi yung legal regulatory framework that would further control the media. Ngayon, internally, sa usapin ng gatekeeping, nasa desisyon na yan ng news media organization kung pipiliin ba nila na i-regulate internally yung personal social media account ng reporter, pero kadalasan hindi naman nangyayari po yun. Yan. Okay ba sa'yo ang sagot, Brian? Kasi pag hindi okay, pupunta ka sa kabilang side para Sa panig naman ng mga influencer. Yan, sa influencer, baka may Yes, sagot kayo sir. sa tanong ni Brian. Ginoong Dumdum. Well, actually, ang gusto kong sabihin talaga ay una, may kinalaman dito sa sinabi ni Sir Verhel, no? Una, kasi parang ayaw niya talaga kay Lee Kuan Yew. Kasi diktador daw. Sabi niya diktador. Ngayon, kasi mahigpit daw sa pamamahayag mahigpit sa freedom of expression daw. Ngayon, ang nangyayari, ang social media ay talagang malayang-malaya ang mga tao. So, nagkaroon na ng tinatawag nating freedom. Bakit ayaw niya?
Akala ko ba yun ang gusto niya? Hindi ba? Parang may problema yata. Contradiction. Okay. Ginoong Araw. The contradiction will only be apparent kung walang gatekeeping sa media. Or to be more particular, sa tinatawag na legacy media. Ang gusto sana natin for social media platforms to exercise responsible gatekeeping para kahit papano may semblance of process or system na binabanggit nga ng kasama kong si Ginoong Verhel Santos. Kasi pag malayang-malaya, ayaw natin ng isang anarchic setup. Pero yung kalayaan naman sa pamamahayag, dapat pinaglalaban yan, bagamat may kaakibat na responsibilidad. Salamat! Hindi ko lang maintindihan sinasabi ni Sir na parang malayang-malaya ang social media. Meron ho tayong batas na pumupulis ho talaga sa bawat social media post. So bakit masasabi nating malayang-malaya na magsinungaling ang mga social media? Kung meron naman din tayong batas na sapat na sa tingin ko, yung sinasabi ni Sir na regulation, sa tingin ko sapat na po ang batas natin para ma-regulate ang lahat ng tao. Sa katunayan, hindi nga po pwedeng gumawa ng batas na laban sa freedom of speech na sa Bill of Rights natin po yun. Okay. Siguro mula naman sa ating mga panelist, si Ginoong Martin Andanar ay narito. Meron po ba kayong opinion o tanong? Maraming salamat, Ate Kuning. Magandang gabi po sa inyong lahat. I agree with Sir Verhel na mas organized at mas merong specialized training ang traditional media. But how do you explain the fact na maraming social media political vloggers ang mas sumisikat ngayon kaysa sa mga traditional reporters or traditional commentators? Ito ba ay nagpapakita lamang na merong pagkukulang sa traditional media? Maaring may pagkukulang. Maaring ding yan dahilan sa kultura. Anong klaseng kultura meron tayo? Meron tayo ang kultura ng butante ngayon. Yung mga partisans, either fanatical or cultish. Pagka yan binigyan mo ng balita na suiting yung kanyang persuasion, tatanggapin yan. Kasi nga fanatical at cultish Pero hindi nag-iisip. Ganun nangyari. Sabihin, indoctrination. Maaari po. Siguro ang gusto kong masabi dito ay nagkakataon na sa social media kasi wala po tayong mga yung tinatawag na time limit o yung mga space limitations ng mga newspaper na I'm sorry, kinakailangan ganito lang kahaba ang article. So, maraming nangyayari na may mga talagang tunay na bihasa, dalubhasa, talagang eksperto sa kanilang fields na nakakapagpahayag ng kanilang mga kaalaman sa social media. Kaya sila napapakinggan. Katulad ni SAS, for example, SAS Rogando Sasot, when it comes to international studies and relations. So, ganun po. May mga ganung klaseng mga eksperto na bibigyan sila ng more chance na makapagsalita doon. Thank you. Sagutin ko lamang po yung sinabi ni Sec Martin na bakit mas marami ang umaano sa social media. Nakakalungkot lang na nanggaling kay Sir na parang sinasabi ang mga Pilipino tanga. Pero sa akin, sa tingin ko lamang po, kaya na ang mga Pilipino ay mas nagaano sa social media kasi po, mas nakaka-relate sila. At the same time, they can say kung ano yung nararamdaman nila doon sa specific topic. Unlike sa mainstream media, hindi naman sila pakikinggan. Kasi syempre, isang organisado sila, opisina. Hindi katulad sa social media, mas personal. Ayan. Yusek Claire, hindi ba parang okay naman na ang opinion, right? At kadalasan sa social media, opinion. Pero paano naman yung tinatawag na tahasang kamalian o kasinungalingan? Yes, very clear naman. Makikita naman natin kung ano ba yung disinformation, ano yung fake news. Example na lang, sabihin natin dito ito ay nasa news naman, hindi naman kailangan na sabihin na wala dito. Yung tungkol sa pinag-utos di umano ng Supreme Court, ng TRO. Pero wala naman. Mismong Supreme Court ang umalma rito. Yun palang tahasang fake news na yon. So, hindi naman pinag-uusapan dito ang opinion. Yun ay factual. So, maliban doon, kitang-kita kagad na merong mali siya sa pagbibigay na ganitong klaseng fake news or disinformation. Okay. So, would you like to react Yes. sa kanila pong sinabi? Oo. Kaya kanina, sabi nga natin, siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado
dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na huwag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito sa itong ating programa ngayon. Pero tanungin ko na po si Mr. Byron. You live to his you live to your name. You live up to your name, Banat. So when you said na walang utos galing sa taas. Okay? Paano mo o hindi? Ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po akong sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual? Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas? Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Tatanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila, sila yung bobo at tanga. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi it's supposed to be factual. Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So, nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito'y disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil Apo. trial lawyer siya. Apo. So, at the time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kesa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news.
Iba kasi, Mr. Abanat, ba yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yon. Sa katunayan, talo pa siya sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso.